Magandang gabi, Grace. May naitala bang pinsala o sugatan sa mga apektadong bayan sa La Union at Pangasinan matapos ang lindol? June sa ngayon, ayon sa OCD Region 1, wala pang naulat na malalaking pinsala o sugatan, ngunit nagpapatuloy ang masusing assessment ng mga ahensya tulad ng DPWH at mga lokal na DRRMO sa mga bayan ng La Union at Pangasinan. Patuloy din ang paalala sa mga residente na agad i-report ang anumang bitak o pinsala sa kanilang bahay upang agad na maaksyonan ng mga otoridad. Ayon sa OCD Region 1, agad na nagdeklara ng class at work suspension ang mga bayan ng Tubao, Caba, Aringay, Rosario, Burgos, Santo Tomas, Bawang, Bagulin at Sudipen sa La Union at ilang bayan naman sa Pangasinan tulad ng Sison, Mangaldan, Rosales, Binalonan at San Nicolas. May mga ulat din na malakas na pagyanig mula sa Baguio City at karatig lugar batay sa mga tawag na natatanggap ng Regional Government Center. Nagpapatuloy naman ang pag-assess ng mga tauhan ng OCD Region 1 sa mga infrastruktura at gusali sa mga apektadong bayan upang tukuyin ang lawak ng epekto ng lindol. Ongoing pa rin yung assessment ng ating DPWH and all the member of our local DRRMOs assessing yung national roads and bridges natin sa buong Region 1. Same true with our DepEd Region 1. Ongoing din po yung coordination natin dun sa mga declaration of suspension of classes, and same true with the damage of school facilities. Pinayuhan naman ang mga residente na agad iulat sa mga lokal na autoridad o sa Regional Emergency Operations Center ang anumang bitak o pinsala sa kanilang mga bahay. Agad-agad silang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kung ito ay na-assess at nakitang may mga crack yung mga bahay nila, ay ina-advise kaagad ng ating mga local authorities na lumikas at pumunta sa mga designated evacuation center para sa ganoon ay yung kaligtasan ng bawat isa ang priority. Tiniyak ng OCD Region 1 na patuloy ang koordinasyon nito sa mga local government unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at ang agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng pagyanig. Samantala, sa Baguio City, nakatanggap ng maraming bilang ng mga pasyente ang emergency room ng Baguio General Hospital and Medical Center matapos ang naganap na magnitude 4.4 na lindol. Kaninang umaga ayon sa Baguio City Health Services Office. Pinapayuhan ang mga pasyente na nagnanais magpagamot na dumulog muna sa iba pang mga health center. Nakatanggap ng 46 na pasyente ang Baguio General Hospital and Medical Center matapos ang magnitude 4.4 na lindol na yumanig sa Baguio City ngayong araw. Agad na nagtayo ng pansamantalang emergency room sa garden area ang ospital upang matugunan ang pagdagsa ng mga pasyente. Karamihan sa mga dinala sa ospital ay mga estudyante na nakaranas ng panic at anxiety attacks habang matapos ang pagyanig. Ilan ding pasyente at watchers ang inilikas sa labas bilang bahagi ng emergency protocol ng ospital. Nagpadala naman ng medical at psychiatric teams ang BGHMC upang magbigay ng lunas at psychological first aid. Nasa food court kami nun. Then break ko yun eh. Tapos yung una, parang na-feel lang namin na may vibration. Tapos succeeding na parang ngayon na, lumakas na. Hanggang sa nagsusway na yung paligid. So after po ng lindol na napauwi lahat na ang mga bata, pero may mga naiwan muna na itong mga estudyante na nahilo. So ito muna yung binigyan namin ng priority bago po kami umikot ulit sa mga nag-inspect po kami. Iniutos ni Mayor Benjamin Magalong ang suspensyon ng klase mula preschool hanggang senior high school. Para naman sa mga pamantasan at kolehiyo, ipinaubaya sa kanilang mga administrasyon ang pagpapasya kung magpapatuloy o magkakansela ng klase. Samantala, nasubok naman ang kahandaan
ng Crystal Cave Integrated School matapos maramdaman ang malakas na lindol. Ipinamalas ng mga guro at mag-aaral ang kanilang kaalam sa tamang earthquake response protocol na paulit-ulit nilang isinasagawa tuwing may earthquake drill. Mabilis nilang isinagawa ang duck, cover and hold at maayos na nakalikas patungo sa itinalagang evacuation area matapos ang pagyanig. June, ayon sa pamunuan ng paaralan, ang ganitong uri ng pangyayari ay patunay na epekto ang mga isinasagawang earthquake drills sa pagpapanatiling ligtas ng komunidad. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, June. Oo, Grace, dun ba sa mga, bukod doon sa mga nagkaroon ng panic attack, meron bang mga na-injure? Dahil nga, minsan paggaganyan, nagkakaroon ng tulakan sa paglabas sa mga gusali. Grace? June, hanggang kanina ay nag-follow up tayo sa mga otoridad dito sa Baguio City at sa ngayon ay wala pa tayong natatanggap na report kung meron bang nasaktan o injuries na nakita o na-report sa kanilang ahensya. Dahil nga sabi nila, napakaganda nitong ginagawa na pagsasagawa ng earthquake drill dito sa Baguio City. Kaya naman yung mga nasa mga eskwelahan, nasa universities at mga nagtatrabaho dito sa mga establishmento dito sa Baguio City, maging yung mga residente, ay kasama sila na nakikipag-coordinate at sumasama sa mga sinasagawang earthquake drill para sa mga ganitong mga lindol na nangyayari na kahit anong oras ay nakahanda yung ating mga residente dito sa lungsod ng Baguio. June. Maraming salamat, Grace Doctolero.